Okay, ayan. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. So, shout out po tayo dyan sa atin sa live, yung aking mga friendships sa TikTok. Yes, si Brother Florence Sandigan. Thank you po. Brother John, Jom, Allen. Ayan, paki-share po nung ating live please mga kapatid. At napakaganda po nung ating topic ngayon. It's all about confession. Ayan. So, I think minsan bihira ito eh. Bihira itong topic. At ngayon ay bibigyan po tayo ng kaalaman nitong ating dalawang debaters. Ayan. Pero syempre bago po ang lahat, pa-share po nung ating live. Pwede po kayo mag-comment diyan sa atin sa comment section. Pero sana po wag sana po yung mga foul words ano po para gawin natin makabuluhan, hindi lamang po itong debate na ito, kung hindi diyan po sa atin sa comment section. Okay po? Ayan, okay, meron na po tayong 8 live viewers. Ayan, pa-share po nung ating live mga kapatid. Ayan pa-share po. Okay, so ngayong gabi po ay maghaharap muli ang ating dalawang napakagaling na debater, si Brother Mel ng RCC at syempre yung ating kapatid na si Brother Mark Umbao ng Born Again Christian. Ayan. So ngayon ang topic po nila ay about confession. Yan. So, syempre ang ating pong first speaker ay ang ating kapatid na si Brother Mel at second speaker naman po natin dito ay si Brother Mark Umbao. So, bago po natin na simulan ang debate nito, ayan, pwede pong magpakilala pong muli yung ating dalawang kapatid na ito at ano ang inaasahan at titindigan nila dito sa debate na ito. Okay, Brother Mel, 1 minute. Nakamute ka, nakamute. Magandang gabi sa ating lahat, sa mga taga-subaybay na ating programa dito sa In Defense of the Truth, lalo-lalo na sa mga kapatid kong Katoliko na nais malaman kung ano ang turo ng simbahan tungkol sa aming topic na bakit tayo nagkukumpisal sa pare. No? So ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang tunay na simbahan. Nawa, gabayan tayo ng Banal na Espiritu Santo upang mapatunayan natin na ang mga turo, lalo-lalo na ang pagkupisal natin sa pare, ay biblical at hindi lang ito imbento ng simbahan. Amen. Amen. So maraming salamat, Brother Mel. At syempre, yung ating kapatid na si Brother Mark. Umbaw, nakamute ka po, bro. Ayan, 1 minuto, pakilala at ano ang titindigan at inaasahan mo sa debate na ito. Kapagpalang gabi, ang inyong lingkod, Mark Umbao, sa panig ng Born Again. Patutunayan ko na yung aral ng kumpisal ay hindi sa Diyos. Yan ay malaking kalapastangan. Kaya kailangan ma-expose, kailangan malaman ng ng mga Katoliko. At asahan niyo po maging mahinahon, maayos ang magiging kalalabasan ng talakay nito. Yun lang po. Salamat. At maraming salamat sa iyo, Brother Mark. Ayan. At syempre, bago po tayo magpatuloy, ay syempre kinakailangan po natin na basahin kung ano yung ating magiging gabay at magiging kaayusan ng ating debate na ito sa pamamagitan nitong ating debate rules. Ayan. Okay, so makinig po debaters. Again, okay, bakit kaya ako... Okay, so debate rules. Okay, number 1, ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum at kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds, magne-next question na po tayo. Okay, number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag po ng hindi lalagpas ng 20 seconds. At number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds sa pagpapaliwanag at yan na po yung pinakasagot sa tanong. Okay, number 4, sagutin ng tanong na naaayon sa tanong. Number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag na katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo. At sa rebuttal, doon na lamang pwedeng itanong ang lahat kapag po hindi sinasagot ng ating tinatanong. Ayan. Okay.
Number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina at babawasan po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag, 1 objection lamang at hindi po susundan ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion, no objection na po tayo. Okay, so number 8, hindi po pinapahintulutan ng physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. So again, nire-remind ko po yung ating po mga foul words, yung mga salita po na hindi naman nauukol dito sa pag-uusap na to at hindi makakatulong sa ating pagpaliwanag ng ating pinananampalatayanan ay hindi po dapat natin dito binabanggit. Ayan. So ibig sabihin yung mga unnecessary words po ay wag po natin dito banggitin. Okay, so number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko, paano kung babasa ko ay hindi yan papayagan na maitanong. Ayan. Para po ito sa ating magiging kaalaman ng lahat sa ating mga nakikinig ay hindi po dapat tayo magkaroon ng ganong challenge question. Okay, number 10, ito lamang pong iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debating ito. At ang ating pong oras ay 10:07, 10:07 at sa final conclusion ay 5 minutes po tayo. Okay, so debaters, okay po ba tayo dito? Yes, okay na, okay na, okay. Yes po. Madam Moderator, okay na, okay. Okay, so yan. Medyo may static. Okay, so kung ready na po yung ating first speaker na si Brother Mel. Okay, mga kapatid, ang kanila pong topic ay confession. Ayan, so ang ating pong affirmative dito ay ating kapatid na si Brother Mel from RCC. Ayan. At again, pa-share po ng ating live mga kapatid para po mas marami pa yung maabot ditong pag-uusap na to para sa kaalaman ng live itiban. viewers kahapon, ay isang araw. Yes, ano Bromel? Umabot ng 75 live views. Ay, umabot pa siya ng nasa 90. 90 ba? Okay, so sana po pa-share ng ating live. Okay, Tapos correct. 1,000 views. Comments siya. Bro Mark Gumbao na 1,000 comments. Okay. So, ganun po yung nag-comment nung ano. Okay, so kung ready na po si Brother Mel, 10 minutes para sa yung unang tindigan. Time start now. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Ang lahat ng kapurihan muli ay para sa ating Diyos at sa kanyang tunay na simbahan at ganun din sa ating mga kaparian. No? Bakit mayroon kaming turo at pinaniniwalaan na kami ay nagkukumpisal sa pare? Ayan, di ba? Ayan ang mga tinututulan ng ating mga kaibaya sa pananampalataya. No? Kasi sila, ang paniwala nila ay direct to God. Bakit daw tayo mga Katoliko, hindi tayo nagda-direct to God? Pwede namang direct to God. Unang-una, pag magda-direct to God ka, hindi mo maririnig yung boses ng Diyos na kung napatawad ka o hindi. No? Pero dito sa ating mga kapirian, sila yung, kumbaga, sila yung namamagitan para marinig natin na ang pagpapatawad ng Diyos ay nagmumula sa kanilang bibig. Dahil tandaan natin, ang mga pare kahit sa Old Testament, sila ang namamagitan sa bayang Israel upang humingi ng pagpapatawad sa Diyos at sa pamamagitan nila, narinig na ang boses ng Diyos sa pamamagitan ng pare na nagbibigay sa kanila ng pagpapatawad. Ano pong pruweba yan? Ito ang pruweba yan. No? Kung meron tayong banal na Biblia, ito ang pruweba na gumagamit ng pare para marinig nila na sila'y pinatawad na ng Diyos. Ito, basahin natin, no? Sa Tagalog na lang o sa English para mas maganda. Tapos tatagalogin natin. Sabi nito, and he shall bring his trespass offering unto the Lord, unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram or a trespass offering. Ayan, no? Kanyang dadaling sa Panginoon
ang kanyang handog, no? Dahil sa pagkakasala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa mga katuwid bagay isang tupang lalaki na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Sino ang magdadala doon sa harapan ng Diyos? And the priest, ayan ang take note, and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the Lord, for his sin which he had done, and the sin which he had done shall be forgiven him. Ang linaw. At itutubo sa kanya ng pare sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Ang linaw, no? Pare ang namamagitan para makamtan ng taong nagkasala ang kapatawaran na nagmumula sa Diyos. Ayan, no? Dahil sa kanyang kasalanan, niyang pinagkasalaan at ipatatawad sa kanya ang kasalanan niyang kanyang pinagkasalanan. Nandoon yung forgiveness at nandoon din yung tinatawag na absolution. Biblical yan, Leviticus yan, no? Doon pa lang sa Old Testament, namamagitan na yung pare para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng taong nagkasala at humaharap sila sa Diyos bilang paghahandog. Biblical yan. No, doon natin makikita na sa Old Testament pala, hindi pala pwedeng dumirekta sila sa Diyos kasi hindi nila naririnig yung absolution na ibibigay. Dahil ang mga pare, sila yung mga hinilang ng Diyos na mamamagitan at magbibigay ng absolution, napakalinaw ng sinasabi ng Levitico na pare ang namamagitan para dalhin ang kanilang mga kasalanan at sa pamamagitan din ng pare at sa harapan ng Diyos. Sabi niya, no? Na dahil sa kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos, pinagkasalaan at ipatatawad sa kanya ang kasalanan niyang kanyang pinagkasalanan. Malinaw. Sa harapan ng Diyos. Ang nagpapatawad, ang Diyos, siyempre. Ang nag-o-offer ng peace offering o pagpapatawad ng kasalanan, pare ang namamagitan sa Diyos. Ayan, malinaw, ha? Biblical yan, hindi yan invento ng simbahan, no? Tandaan natin, even si Akan, ha? Nangumpisal yan kay Josue. Ayan, no? Pag ginanapan mo ako ng talata, sabi nga niya, babasahin natin, sabi niya, sabi ni Josue, sabihin mo sa akin, Akan, kung ano ang iyong kasalanan. O, babasahin ko. Total 10 minutes pa, no? Nangumpisal yan kay Josue, basahin natin. Si Josue, pari yan. Ito, basahin natin. Yan ay mababasa. Hindi ko binibigay yung talata. Gusto ko ikaw ang manghingi para malaman mo na yan ay biblical. Hindi ko binibigay yung talata. Sinasabi ko lang na yan ay nasa Josue. Gusto ko yung ihingin mo yung talata. Kasi pag sinabi mo, Brother Mel, anong talata yan? Ngayon, pag binasa natin, makikita mo na hindi ko iniimbento. Kaya hindi ko binibigay mo na yung talata. Gusto ko itatanong mo kung anong talata at bubuklasin. Sabi niya, kaya't sinabi ni Josue kay Akan, anak, nasa harapan kanan ni Yahweh. Ayan, no? Ang Diyos ng Israel, igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo, huwag kang magkakailat anuman. Ano ang ginawa mo? Pinapaamin niya si Akan. Sumagot si Akan, totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ayan. Sa mga bagay na nasamko sa Jericho, nangumpisal kay Josue si Akan. No, pinaamin niya, ano ba yung nagawa mong kasalanan, Akan, anak ko? Sino ba si Josue? Pari yan. Pag ni-research mo yan, pari yan, no? Doon pumakita sa harapan ni Yahweh, namamagitan ang mga pare para isabihin sa kanila kung ano yung kasalanan at mismo sa harapan ni Yahweh, maririnig nila ang pagpapatawad ng Diyos na nagmumula sa paring itinalaga ng Diyos. Biblical yan. Another, si King Saul, haring Saul, nangumpisal din kay Samuel. Sino si Samuel? Pari din niya ng Diyos. Kasi pagka ikaw ay pare, magsusuot ka ng ephod. Pari lang ang may karapatang magsuot ng ephod. No? Dapat inaaral niyan. Si Josue, ay si Samuel, pari yan. Nangumpisal din yan si Haring Saul. O, basahin natin para sabihin mo ay hindi yan invento ng simbahan. Okay, basahin ko sa Samuel. Napakaganda, biblical talaga na dumadaan sila sa pare. Kasi hindi nila naririnig yung pagpapatawad ng Diyos, yung absolution.
Kaya nga yung pare ang naghahandog para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Okay. Sabi dito, ang iksi ng oras ko, marami pa akong mga talata eh. Sabi dito sa 24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Kanino siya nagsabi? Kay Samuel. Sabi ni Haring Saul, nagkasala ako. Sinuway ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin, nagawa ko ito sapagkat natatakot ako sa aking mga tauhan, kaya pinagbigyan ko ang kailang kagustuhan. Ngayon nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Humihingi siya ng kapatawaran sa nagawa niyang kasalanan sa Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Ang linaw, no? Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Ano sabi niya? Ngayon nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Si Samuel pare, ayan, no? Gumagamit talaga sa Old Testament pa lang ng pare. Another. Si Haring David, nangumpisal din sa kanyang kasalanan kay Nathan. Sino na ba itong si Nathan? Pare din yan. I-research nyo kung hindi yan pare. No? Si Haring David, nangumpisal ito. Asa na yung absolution na ibinigay sa kanya ng Diyos nung nangumpisal siya kay Nathan? Ito yung absolution. No? May absolution din. Patawarin mo na ako, sabi ni Saul, na upang ako'y makapagsimba na sa kay Yahweh. Napakalinaw, no? Biblical yan, hindi yan invento ng simbahan. Napakalinaw. Ito ang sinabi ni Haring ito ang sinabi ni Nathan kay Haring Saul. Sabi rito, nung nagbigay siya ng kanyang kasalanan. Sabi rito, basahin natin. Sabi rito, sa Samuel, sabi rito, nagkasala ako kay Yahweh, sabi niya. Sumagot si Nathan, pinatatawad ka na ni Yahweh. Inamin niya, nagkasala sa kay Yahweh, pero sino nagbigay na absolution ng pagpapatawad? Si Nathan, isang pare. Sumagot si Nathan kay Haring David, pinatatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit, dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Nandoon yung forgiveness of sin and absolution sa nagawang kasalanan. Biblical. Hindi yan invento ng simbahan. No? Dito natin makikita na ang simbahan ay nakabase ang mga aral, turo at pinaniniwalaan sa loob ng Santa Iglesia Katolika. Biblical at hindi yan iniimbento ng aming simbahan. May mga talatang patunay na may dumidirekta sa pare at yung pare mismo ang dumadaloy ang kanyang biyaya mula sa Diyos upang magbigay ng absolution. Okay, so time is up. Ng kasalanan. Okay. Ayan, maraming salamat Brother Mel para sa iyong unang tindigan. At shout out po tayo dyan sa atin sa comment section. Ayan, si Brother Drew, si Ted, at syempre yung ating laging manonood talaga dito, si Brother Jeff De La Cruz, ayan. At si Raul Orihines, Cero Felicio, John Allen, Jessica Stan, ayan. And yun, si Brother Florence Sandigan Ilagan. Okay, pa-share po ng ating live mga kapatid. At dako na po tayo para sa ating 7 minuto na pagtatanong ng ating negative side na si, wait na po yung aking 20 seconds. Okay, dako na po tayo. Okay, Bro Mike, Mark, naka-mute ka po. Naka-mute ka. Okay na po. Yan, okay po. Wait lang po. Okay, so again, remind ko lang po uli, patapusin ang tanong at patapusin din yung sasagot. At kung categorical, categorical muna. Then, 20 seconds na pagsagot. Okay, so 7 minutes, Bro Mark. Time start now. Tanong. Brother Melchor, unang tanong. Yung mga nabanggit mo si Nate sa Samuel. Parang mahina, hindi ko marinig. Time post tayo. Oo, Bro Mark, medyo mahina. Hindi ko marinig. Okay, cancel tayo. Balik mo sa
Seven, 7 seven. minutes yung tanong. Hello po. Malinaw na po Yes. ba? Parang Malinaw na po may parang may humuhugong sa iyo, Bro Mark. Tanggalin mo muna yung ano mo, yung headset. Tanggalin mo yung baka mas headset tapos maganda. isaksak mo Ikabit ulit. mo ulit. Kasi mahina, hindi ko maririnig eh. Parang rungongo. Ayan, okay na po ba? Yan. Mas okay yan. Mas okay. Okay. Medyo lumapit ka lang, Bro Mark. Uh, Okay. Sige, Okay. okay lang po yun. okay. Okay, Unang tanong time ko po. start now. Tanong. Unang tanong ko, Brother Melchor. Si Mm. Nathan at si Samuel ay mga propeta. Ano daw? Si Nathan at si Samuel Samuel ay mga propeta. Yes, propeta at pari yan. Para malaman mo, i-google mo. No? Mga pag ikaw ay propeta, ikaw ay pari ng Diyos. Propeta yan, walang problema. Even si Saint John, pari yan. Baka hindi mo alam, si Saint John the Baptist, pari din yan. Okay, next question. Aware po ba kayo, kaibigan, yung Hebrew 1:1 to 2? Nausap, Peter. Hebrew Teka lang, 1:1 to 2. Anong Hello? tanong mo sa Hebrew 1:1? 1:1 to 2. Nangusap, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pero sa huling panahon, nagpapahayag siya sa pamamagitan ni Yahushua. Aware po ba kayo doon? Oo, hindi. Wala namang problema. Nung una, nangusap ang Diyos. Categorical. Yes. Nung una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yes. At ang mga propeta, yan ay mga pare, kagaya ni Aaron, kagaya ni Moses, ni Josue, mga pare ng Diyos yan. Si David, propeta at pare yan. Pagka yan ay inaral mo talaga, mag-google ka, sabihin mong hindi yung mga propeta hindi pare. Pero lang yung mga pare ni Baala, ibang pare yun. Okay, next question tayo. Next question, Brother Melchor. Aware din po ba kayo na sa panahon natin ngayon, may isa tayong high priest, walang iba kundi si Yahushua? Yes, totoo yun. Meron tayong high priest, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sana aware din kayo, mga kaibigan naming mga pastor, na merong office of the priest, merong office of the bishop, at merong office of the deacon na nasa Biblia. Dapat aware din kayo niyan. Kaya nga ang high priest namin si Kristo bilang pinakapunong pare. Next question. ng Diyos. Next question. Okay. Aware din po kayo, Brother Melchor, na tayo ay gagawing mga priest at mga hari. Oo, no? Kaya nga sa amin, pag kami ay bininyagan bilang mga Katoliko, nakikibahagi kami sa pagiging pari, hari at propeta ni Kristo. No? Kasi merong mga pari na ministerial priest, merong pari na ordained priest, no? Depende yan kami. Pwede rin kaming pari di pamilya. Okay, next question. Meron po kayong talata sa New Testament. Pwede lang sa yung sound, medyo hindi ko marinig. Time post tayo. Oo, Bro Mark, medyo mahina ka talaga. Para kang nasa loob ng balon, pastor. Sige, pakinggan mo na siya, Bro Mel. Okay, time resume. Meron kayong talata sa Bagong Tipan na pinakamatibay na talata nyo na nagpapatunay ng kumpisal sa pare na nagbibigay ng absolution. Meron po ba kayong talata sa Bagong Tipan na matibay na talata nyo na nagpapatunay ng kumpisal sa pare na nagbibigay ng absolution? Meron po ba? Meron o wala? Mayroon. Dahil sabi ni Apostol San Pablo, ibinigay niya sa kanila, no? Ibinigay sa kanila ni Jesus ang ministry of reconciliation. Sabi nga ng 2 Corintios 5:18, and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Okay, next question. Sunod na tanong. Nabatayan sa New Testament yan. Okay, sunod na tanong. Next question. Alam po ba ng pare inyo na kung ano yung laman, nababasa ba ng inyong mga pare ang laman ng puso at isip ng isang tao? Okay. Tandaan natin, yung isipan at puso ng mga nagkukumpisal sa pare, hindi nga nababasa. Pero pag nagkumpisal na yan, yung laman at nasa isipan nila, ibinibigkas nila yan sa bibig sa harapan ng pare. Kaya nalalaman ng mga pare
sa pamamagitan ng pagkukumpisa nila kung ano yung kasalanan nila na sinasabi sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang isipan at puso upang sabihin sa harap ng pare ang kanilang mga Okay, next kasalanan. question. Next question. Brother Melchor, tama ba yun na pagkaunawa ko sa pagkarinig ko sa inyong presentation na tagapamagitan ang inyong pare sa Diyos at sa tao? Yes, no, tama. Kasi doon mismo sa Leviticus, na magitan doon ang pare, no? Nasabi niya, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Papasok ang pare, iyahandog yung sin offering at sasabihin, pinatawad na ang kasalanan. Sila yung namamagitan. Dapat binabasa nyo rin ang Old Testament para makita Okay. nyo na kung anong mayroon ang kaparian. Next question tayo. Next question. Tama po ba? Ewan ko lang kung kung itama mo ko kung mali Tama po ba na nakaluhod ang mga nangungumpisal sa pare? Nakaluhod dun sa pare? Yung mga nangungumpisal sa pare? Tama po ba? Tama o mali? Tama, Sagot. pwede kang nakaluhod, pwede kang nakatayo, depende. No? Depende sa'yo. Sa kumpisalan namin, meron kaming confession box, nakaluhod doon. Pag walang confession box, siyempre, uupo yung pare, uupo ka rin sa tabi ng pare. Depende yan sa'yo. No? No, wag lang yung patuwad. Pangit yung nangungumpisal ng nakatuwad. Walang ganon. Next Nakaupo, question. nakaluhod, pwede yan. Next question. Kapag lumuhod sa kanya, yung nagkukumpisa, lumuhod doon sa pare, hindi ba pinatatayo ng pare yun at pinagbabawalan at itinatama sa... Una-una, hindi naman. Kasi yung pagluhod sa loob ng kumpisalan, hindi naman ibig sabihin yung pare yung sinasamba ron eh. Pagbibigay respeto lang. Dahil siya ay nakaharap sa in person of Christ. Tandaan natin, no? Ang pare ay in person of Christ ayon yan sa Biblia. Dahil si San Pablo ay pare ayon sa Roma chapter 15 verse 16. Next question. Brother Melchor, yung absolution, yung pagbibigay ng pagbibigay ng kapatawaran, yung absolution, ano to? Isa po ba itong panalangin o utos to sa Diyos na patawarin itong taong to patawarin? Ano po Unang-una, hindi lang utos yan at hindi lang kundi yan yung authority na nagmula sa Diyos na sabi nga doon sa John chapter 20 verse 21, sabi nga gano'n, hiningahan sila ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Bromel, wait lang. Time post tayo. categorical Yes, po? Okay. Yes, Bromel, oo nga pala, categorical yung kanyang Yes, sinabi ko, yes. Okay. So, Yes na, dinawin ko lang. Authority, Yes lang na. yan, utos. Authority pa yan. Came from Jesus. Sabi niya, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ano mang kasalanan patawarin niyo, pinatawad. Ano mang kasalanan din pinatawad, hindi. Kausap niya rin ang mga 12 na apostol, binigyan ng authority. Hindi lang Okay, utos okay. yan. Hindi Okay, lang, kundi yan ay authority okay na na tayo. galing Next sa kayo. question. Next Dinawin ko question lang muna tayo. bago ako magtanong. Sige. Ano yung niyas niya? Panalangin ba o utos? Pautos sa Diyos o panalangin sa Diyos? Sinabi ko na, yes, utos, panalangin sa Diyos at higit sa lahat, authority came from Jesus nung sila'y Okay. hiningahan ni Jesus, patawarin ninyo ang pinatawad lang ha. Next question. Oo. Kung importante ang kumpisal sa pare, bakit po walang mababasa na ginanap ng mga apostol ito at ipinangaral man lang? Merong mababasa, brother, hindi nilang nababasa. Tanong mo sa akin kung anong talata. Mayroong nangumpisal kay Pedro. Gusto mo letra por letra? Babasahin natin, stop the clock, para marinig nila na sa mga apostol may nangumpisal. Bromel, medyo. Babasahin natin, ha? Okay. Sige. Basahin ko sige, muna. pag gusto mo sabi ba, nito, Bro Mark? Teka muna, okay. Bromel. Wait lang. Gusto mo ba siyang marinig? Time na kasi tayo. Gusto mo Yes, marinig? Okay, sige, Bromel. Basa daw. Sabi ni San Pablo, hindi lang pare, ito sabi ni San Pablo, to whom you forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgive it. For yourselves, forgive it in the person of Christ. Nagpapatawad siya, sabi ni San Pablo, ang inyong pinatawad ko na rin. At yung sino man nagkasala, pinatawad ko sa pamamagitan ng in the person of Christ. 2 Corinthians chapter 2 verse 10. At kay Peter may nangumpisal, sabi dito, and many Okay. of them that believe came confessing
and declaring their deeds. Acts chapter 19 verse 18. Sa mga Okay. apostol nangungumpisal, hindi nyo lang yan nabasa. So ayan Okay, ang Bro Mel. hinahanap ko, letra por letra na may nangungumpisal sa mga apostol na mga pare. Okay, so Palinaw. okay, may clarification ka ba, Bro Mark? Ano, Tapos siguro, na, puro patagdagan lang siguro, ano? Sige, Daanin. sige. Okay. Okay, so ayan, maraming salamat po sa ating tanungan at sa ating kapatid na si Brother Mel at si Bro Mark. Okay, so shout out po tayo dyan sa comment section sa ating 28 live viewers. Ayan. So dako na po tayo sa unang tindigan po ng ating negative side na si Brother Mark. Okay, 10 minutes. Time start now. Okay. Pamamalian ko, no, yung aral ng kumpisal, may 7 poste or 7 pillars akong itatayo, panggiba dun sa mga tinayo niya, para pabulaan at pamalian yung kanyang mga tinayo. Okay? Linawin ko po, mga nakikinig na hindi ipinangaral ng apostol at ni Yahushua yung kumpisal sa pare na may absolution. May mga binigay siyang talata, yes, nagkumpisal, pero wala din yung absolution, wala din yung pare, wala din yung, ang tawag ito, hindi siya kompleto, kundi pinagtagpi-tagpi lang. Okay? Pinagtagpi-tagpi kaya ito pinagtagpi-tagpi, dahil ang Diyos, nangungusap siya, nagpapahayag na siya sa pamamagitan ni Yahushua, hindi na sa pamamagitan ng mga pare. Okay? Lahat na kasi tayo gagawing pare, kaya wala na yung sabi sa First Timothy 2:5, kaya lahat yan ay pawang kalapastanganan, yung yung doktrinang yan, dahil sa First Timothy 2:5, isa lang ang tagapamagitan, isa lang ang Diyos. Hindi pwedeng magkaroon ng tagapamagitang iba maliban kay Yahushua. Hindi pwede yon. Kung may ginagamit, iba yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin kasi, siya ang magpapatawad on behalf ng Diyos. On behalf ng Diyos, siya magpapatawad. Mamamagitan siya. Siya yung ipagkakasundo tayo ng isang individual na to doon sa Diyos at sa tao. Hindi pwede ang pare ng Old Testament. May magagamit siya dyan sa Old Testament dahil hindi pa napupunit yung tabing. Kaya may ginagamit na pare para siya ang daanan ng kapahayagan. Sabi nga, di ba, sa Hebrew 1:1-2, sa unang panahon, nagpapahayag siya sa pamamagitan ng mga propeta, at sa huling panahon, sa pamamagitan ni Yahushua. Ibig sabihin, totoo na may tagapamagitan, kung gamitin natin tagapamagitan sa mga pare ng Old Testament, yes, pero sa New Testament, wala na yon. Isa lang ang mamamagitan. Babanggain nila. Ito yung pinaka talata na nilalabag ng kumpisal sa pare na may absolution. Yung 1 Timothy 2:5, isa lang ang tagapamagitan, ang kulit ng mga Katoliko, ginagawang tagapamagitan ng kanilang mga pare. Ang laking violation yan, sobrang malaking kasalanan yan. Ngayon, maaring tagapamagitan yung mga pare ng Old Testament, yes, kasi nga dahil nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pero pagdating ng New Testament, hindi na. Si Yahushua ang mamamagitan sa Diyos at sa tao. Wala nang iba, hindi si Maria, hindi ang mga pare, kundi si Yahushua lang, nag-iisa. Babanggain itong talatang to. Pangalawa, kontra sa Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Binayaran lahat ng kasalanan. Pero sa mga Katoliko, ano ang binayaran? Yung nakaraan lang na kasalanan, yung mga darating na kasalanan, hindi nabayaran. Kaya kulang yung ginawa. Yung dugo ni Yahushua na binayaran, kulang kasi ang nabayaran lang yung nakaraan. Para silang mga Hudyo, di ba? Taon-taon sila mag-aali-uli ng dugo ng papataying tupa para bayaran yung mga darating pa nilang kasalanan. Walang pinag-iba. Kaya nanatili sila sa ilalim ng kautusan. Direktang binabangga ang Ebanghelyo. Pangatlo, ang kumpisal ay nasa bautismo. Kaya repent and be baptized in the name of Yahushua.
Hindi yan separate na sakramento na ibig sabihin imbentong doktrina. Kasi yung confession nasaan? Nasa baptism. Ang absolution nasaan? Nasa baptism. Malinaw eh. Nasaan yung reconciliation? Nasa baptism. Hindi yan separate, pero gumagawa ng panibagong doktrina itong mga kumbaga ano sila, nanatili sila sa Old Testament. Nanatili sila sa Old Testament. Hindi na sila naka-move on sa Old Testament. Tapos pang-apat na poste, yun nga, isa lang ang tagapamagitan, isa lang ang Diyos, isa lang ang Ama. 'Di ba? Anong ginagawa nung mga nangungumpisal sa pare? Holy Father, 'di ba? Holy Father, ano ba? Tapos nakaluhod sila. Yung anghel niya nung niluhuran sabi, tumayo ka. Ano yan, kinorek yan ng nung si Hosea ba yun? Lumuhod sa tipan ng pinatayo nakatira pa sa tipan, sa kaba ng tipan, pinatayo. Tumayo ka, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Oo, kasi mali. Pag may mali, kinokorek ang mga pari nila, tinatanggap yung pagluhod ng kanilang nagkukumpisal sa kanya. Ano yun? Naging kahalili ng Ama, ng Diyos Ama, kahalili ni Yahushua, naging hukom na, naging judge na kasi sila na nagbibigay ng pagpapatawad ng judgment kung patatawarin ko at hindi ka patatawarin. Nagiging judge na siya. Humahalili na talaga sa Diyos Ama at sa anak ng Diyos na si Yahushua. Tapos, yung aral ng kumpisal, nagpapatunay na nasa ilalim siya ng kautusan. Nabanggit ko nga kanina, di ba? Dahil taon-taon sila, kailangan, mga kasalanan nila na in the future, ay kailangan ikumpisal, hindi na bayaran to ng dugo ni Yahushua sa cross of Calvary. Tapos, ito pa, iniiba nila ang meaning ng grace. Pang-anim na poste ko, iniiba nila meaning ng grace. Meron silang state of grace ba yun? Sasabi nila, yung kung saan tumutukoy sa kumpisal daw. Kaya dapat manatili ka sa state of grace. Wala kang mababasang state of grace na mangumpisal. Walang ganon. Walang ganon. Manatili ka sa state of grace sa pamamagitan ng kumpisal. Walang mababasang ganon. Kasi ito'y gawa-gawang doktrina. Ano ba ang grace? Diba? Sa Ephesians 2:8, ano ba ang grace? Sa Ephesians 2:8, tsaka sa Romans 6:23 yata, hanggang magkamali, 6:23, ay regalo to, bigay, walang bayad. Sa kanila, kumpisal. Saan mo nabasa yan? Ibig sabihin talagang nakabase sa kahaka-haka at katuruan ng tao. O philosophy yan ng tao, ang kanilang doktrina. Pang-7 poste, pillar, pang-7 poste na itatayo ko na panggiba dun sa mga tinayo niya, sa pamamagitan ng kumpisal, hinihikayat ang tao maging hipokrito. Bakit? Kasi mapipilitan ka magkumpisal kahit hindi mo kitlabag sa kalooban mo, kahit nakakahiya, di ba? Kahit nakakahiya doon sa tao. Kasi kung sa Diyos ako magko-confess, parang ang tawag dito, alam mo na safe yung safe yung yung sekreto mo, yung kasalanan mo. Una, pangalawa, alam mo, mauunawaan ka. Kasi Diyos yun malawak ang pangunawa nun. Ang tao ay tao lang. Oo, hindi mo pwedeng i-level sa Diyos yun. Tapos, nagiging hipokrito ang tao dahil napipilitan sila mag-confess ng kasalanan sa kapwa-tao nila kung saan makasalanan din naman din. Diba? Yung kasalanan din nga nila, hindi nila di ba? Ayun, kaya ang malinaw sa 7 posting itinayo ko na hindi karapat-dapat. Ito pa okay. Kung mamaya maganda ibigay niya yung talata niya, susuriin natin yung bawat talata niya. Hindi ko naman masyadong bubusisiin kanina. Ngayon sa tanungan na lang natin busisiin yung mga talata na binigay niya kung talagang andun yung confession sa pare at absolution. At yan ay ang tawag dito ay pinatutupad, pinapangaral ni Yahushua at ng mga apostol. Yun lang po, maraming salamat.
Okay na, Madam Moderator, nag-concede na siya sa oras. Madam Moderator, tapos na yung ating pastor na magpahayag. Yes. Binuksan ko lang yung aking electric fan. Okay, so maraming salamat. Okay. Okay. So thank you so much po. Wave na niya yung kanyang oras. Okay. Medyo na gano'n lang po yung aking electric fan. Okay, so dako na po tayo sa ating 7 minuto na pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Mel. Ayan, shoutout po ulit tayo dyan sa atin sa live. We have 34 live viewers. 34 live. Okay. No, aking 20 seconds. Okay, so 7 minutes. Bro Mel, time start now. Tanong. Okay. Mayroon bang authority ang mga pastor ninyo at ikaw na magpagay ng kapatawaran ng kasalanan sa kanilang mga miyembro? Meron ba o wala? Categorical. Categorical? Yes. Meron sa pamamagitan ng pagpapabautismo, hindi para mag-confess sila sa akin at yung kasalanan nila, yun ay sasabihin kong pinatawad sila ng Diyos kahit hindi ko alam kung talagang pinatawad sila ng Diyos o hindi. Okay, next question. Okay, objection muna ako. Hindi ko tinatanong yung pagbabautismo, yung kumpisal ng topic namin mapupunta sa bautismo Ang tanong ko kasi, mayroon bang authority ang mga pastor na natanggap mula sa Diyos para magbigay ng kapatawaran ng mga kasalanan ng kanilang mga miyembro? Meron ba o wala? Hindi ko tinatanong yung bautismo, yung kumpisal. Mayroon bang authority? Ulitin ko ha, mga pastor na magbigay ng absolution at kapatawaran ng kasalanan sa kanilang miyembrong nasasakupan. Meron ba o wala? Okay, counter objection, Bro Mark. Ang counter ko, sinagot ko siya, yes, meron. Pero sa pamamagitan ng bautismo, sabi, repent and be baptized. Yung repent, confession. Tapos ang bautismo ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng bautismo, napapatawad sila kasi naglilinis sila, nagiging bahagi tayo sa kanyang kamatayan, ipinapanganak tayo sa tubig at espiritu, kaya nagkakaroon ng kapatawaran. Ngayon, may authority, sinagot ko siya, yes, kaya wala siyang magagawa. Kung hindi niya tanggap yung sagot ko, pasensya po. Okay, okay, moderator's time muna, no? Bromel, parang ganito yung naintindihan ko sa kanyang sagot kanina. Yung authority daw ay nakukuha during baptism. So parang yun yung naintindihan ko kanina. Doon, yun. Di ba tama, Bro Mark? So, wala tayong magagawa. Yun yung kanyang sagot. Okay. Sige na. Next question tayo. Next question. Okay, next question. Tanong, time resume. Okay. Ang tanong, yung bang mga pare, kagaya ng mga apostol, na mga pare yan, mga pare, yung authority ba nila ay galing mismo sa Diyos na magpatawad ng kasalanan? Yes or no? Galing ba sa Diyos yan? Yes or no? Categorical? Yes. Yes na yes. Yes na yes. Kaya nga sabi sa Matthew 28:20, di ba? Yung inutos ko sa inyo, ay iutos mo rin gawin nila. Yung ano man yung inutos namin sa inyo, gawin nyo rin, iutos nyo rin na gawin din nila. Kasi yung authority na, yung isang espiritong natanggap nila, natanggap din natin. Nung lahat na nabautismo sa pangalan ni Yahushua, yung spirit Next question. Okay. Next question. Inamin mo, premise ko, inamin mo na yes pala na mga pare ay galing ang kanilang authority sa Diyos. Ang tanong, dahil sila ay mga pare ng Diyos at may authority galing sa Diyos, ang tanong, valid ba na maririnig namin sa bibig ng mga pare na kami pinatawad na sa aming kasalanan dahil ang otoridad na binigay sa kanila ay galing mismo sa Diyos? Valid ba yon? Yes or no? Categorical? No. Valid lang yan kung direkta mo nakausap ang Diyos at sinabi ng Diyos, ikaw David, pinapatawad ka ng Diyos at ang anak mo ang mananagot sa kasalanan mo. Kung direkta mo nakausap ang Diyos, pwede mong masabi yan. Pero kung hindi mo direkta, at alam ko, naniniwala ko yung mga pare yung hindi direkta nakausap ang Diyos. Okay, next question. Next question tayo. Valid ba kapag sinabi naman ng pastor na sila'y pinatawad na sa kasalanan at sila kuno ay may authority, valid ba yon? Yes or no? Categorical? No, dahil hindi ang authority natin may limitasyon.
Okay? Kung hindi mo alam ang puso at isip ng tao, hindi ka pwedeng magbigay ng kapatawaran sa tao kasi hindi mo nga nababase. Kaya isa lang talaga ang may karapatang magpatawad. Yung authority Okay. mo may limitasyon, wag mong lahatin na lahat sa Next pwede mo question. na gawin. Next question tayo. Tanggap mo na si Jesus ay nagbigay ng otoridad sa mga apostol para magpatawad ng kasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Yes or no? Tanggap mo o hindi? Yes na Categorical. yes. Yes na yes. Sa pamamagitan nga ng bautismo. Nandun yung confession, nandun yung pagpapatawad, at doon yung paglilinis, at pagiging bahagi ng katawan ng iglesia, nandoon kumpleto, walang kulang sa bautism. Kaya ibig lang sabihin, yung authority na yun nasa bautism, wala sa kumpisal. Okay, next question. So, okay. Ano ang pinagkaiba ng bautismo at kumpisal para sa inyo? Oo. Sagot. Malaking-malaki. Unang-una, yung kumpisal sa pare na kung saan walang hindi direkta nakakausap ang Diyos. Pero yung baptism kumpleto eh. Nandoon yung pagpapatawad, andun yung pagiging bahagi sa kamatayan ni Joshua, ibinibihis sa Joshua, hindi katulad ng kumpisal na nanghuhula kung yung nagkukumpisa sa kanya, nagsasabi ng totoo, hindi Next nagsasabi ng question. Okay. Next question. Doon sa John chapter 20 verse 21 na binigay ni Jesus yung mga authority sa mga paring apostol, may binanggit pa siya ron na binyag yung pagpapatawad ng kasalanan? Meron o wala? Wala. Okay, wala. Wala. Pero malinaw sa John 3:3, 'di ba? Unless a man, tapos si Peter na yung susi ibinigay sa kanya kaya pinangaral niya ang baptism sa Acts 2:38 at malinaw sa Acts 2:38 ibinibilang yung mga nabautismo sa pangalan ni Joshua at nanitili sa aral ng mga apostol, ibinibilang sa mga ligtas. Kaya malinaw na walang Next duda. question. Okay, saang authority kinuha ng mga pastor nyo na valid mo ang pagkukumpisal sa kanila at nakapagbibigay sila ng pagpapatawad ng kasalanan ng mga miyembro nyo? Saang otoridad sila kumuha? Sa iisang espiritu, sa Ephesians siya na, tapos yung talatang mas matibay dyan, yung Acts 1:8, yung binabaan ng Holy Spirit, magbibigay ng kapangyarihan at magiging saksi sila mula Jerusalem, Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yung isang espiritu na ibinigay sa mga nabautismuhan, sa iisang espiritu, magbibigay ka ng Next kapangyarihan. question. Okay. Next Ang question. tanong ko, moderator, objection eh. Time pause. Sabi nila, valid daw yung authority na pagpapatawad ng kasalanan ng mga pastor nila. Ang tanong ko, saang authority nila kinuha? Hindi ko tinatanong yung Pentecost Day na bumaba yung Holy Spirit, no? Wala naman dong binigay na kapangyarihan ng confession eh, kundi ang binigay doon yung Espiritu Santo na magiging saksi, hindi sabing Okay. magbibigay. Ang tinatanong ko, ang sabi niya, valid daw yung ang ultimo yung pastor nila, may authority na magpapatawad ng kasalanan sa mga miyembro. Ang tanong, saan kinuha at saan galing yung otoridad sa mga pastor na magbibigay din ng pagpapatawad ng kasalanan, forgiveness of sin, at saka Okay, yung sige. absolution? Saan Sige. kinuha at anong talata? Sige. Okay, Ako daw counter objection. Sige, may counter objection ka, Bro Mark? Snag, sagutin ko lang. Sige. Ang sagot ko dyan, kaibigan, sa Ephesians 4:11 yata ako na magkamali. May isang espiritu, maraming kaloob. Yung kaloob, maging obispo, pastor, mangangaral, maraming kaloob ay galing sa isang espiritu, maraming pangangasiwa sa isang Panginoon, maraming gawain, pero iisang Diyos. Yun po doon nanggagaling ang aming authority sa iisang espiritu, sa iisang Diyos. For Ephesians 4:11. Okay, siguro Bromel, yun na yung pinakasagot niya. Then, next question na tayo. Okay? Next question. Next question. Ang aral ninyo, sabi nyo direct to God lang magkukumpisal. Bakit mayroon pa kayong pastor na valid din palang magbigay ng forgiveness of sins? Ganon pala, no? Sabi niya sa Diyos lang magkumpisal. Pwede naman pala kanyo din sa mga pastor nyo na mangumpisal at nakapagbibigay din pala ito ng pagpapatawad ng kasalanan. Sabi nyo, Diyos lang ang tagapamagitan at nagpapatawad ng kasalanan. Ngayon, ang tanong, bakit mayroon naman palang authority ang inyong mga pastor na nagpapatawad pa ng kasalanan? Bakit ang inyong aral ay direct to God? Nagkokontrahan ba o hindi? Hindi nagkokontrahan kasi ang nagpapatawad ang Diyos. Okay? Kami, isinasagawa lang namin yung authority namin magbautismo dahil sa bautismo may kalakip na kapatawaran.
wala kaming authority magpatawad. Pero sa pamamagitan ng authority ng bautismo, napapatawad ang kanilang kasalanan. Kaya Next ah, question tayo. Next question. Hinanapan mo ako ng talata sa Bible na mayroong bang mga paring nagpapatawad ng kasalanan, nagbigay ako. Ngayon, ako naman ang letra por letra, nagpatawad yung mga apostol bilang pare. Pare sila eh. Tanong, ano namang talata ang maibibigay mo na mayroong pastor na nagpapatawad ng kasalanan sa Biblia? Meron ba o wala? At kung meron, bigay mo sa akin. Pastor na nagpapatawad ng kasalanan na nasa Biblia. Kasi ako, hingi ka ng talata, sabi mo, meron bang letra por letra na paring nagpapatawad ng kasalanan sa Biblia? Nagbigay ako. Ngayon, ako naman magcha-challenge, meron ka rin bang makikitang talata sa Bible na pastor nagpapatawad ng kasalanan? Meron o wala? sa Acts Sagot? 2:38, yung bautismo doon para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Okay? Hindi tao ang Nasaan? nagpapatawad. Objection mo, Time Director, stop. nasaan? Okay, pero Nasaan? time is up na tayo. Time is up. Okay, sa rebuttal na lamang natin dadalhin yung ating mga nabitin na tanong at sagot. Okay, so dako na po tayo sa ating rebuttal round ng ating second round ng ating debate na to. Shout out po tayo sa ating 40 live viewers. Ayan. Magandang gabi po sa inyo diyan sa live at sa atin sa comment section. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share nung ating ako po'y nahihilo yata. Okay, 10 minuto, Brother Mel, para sa iyong rebuttal round. Okay, 10 minutes. Time is start now. Unang-una, yung 7 pillars na tinayo niya, hindi po nakagiba sa mga talatang inilatag ko sa Biblia. No? Walang di isa. No? Hindi niya tinadurog ng kanyang 7 pillars yung mga talatang binigay ko. Hinanapan niya ako ng mga talata na may mga paring nagpapatawad ng kasalanan, nagbigay ako ng talata. Pero nung ako naman ang nagbigay ng request na pastor nagpapatawad kasalanan, wala siyang maibigay. Ang binibigay niyang pilit bautismo. Iba yung bautismo sa confession na nagsasabi ka ng kasalanan. No? Tandaan natin, unang-una, si St. John Baptist, pari yan. Kung i-research mo, bakit ko sinabing pari yan? No? Even si Google, tanungin mo kung hindi yan pari. Pari si John the Baptist. Bakit? Yung tatay ni John the Baptist ay si Zacarias, isang high priest yan. Nasa division niya ni Abijah. No? At ang kanyang nanay na si Elizabeth ay nasa tribo yan ni Aaron. Kaya therefore, si St. John the Baptist ay legit na pare. Nagpapatawad yan ng kasalanan. Baka hindi mo alam. O, basahin natin. No? Sabi rito, marami ang lumalapit kay Juan at nagpapabautismo at nagsasabi ng kanilang mga kasalanan. Ayan. Para yan si St. John the Baptist. Hindi yan pastor. Ang linaw, no? Dito natin nakikita. Sabi niya, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sin. Nangungumpisal kay St. John the Baptist, yung mga lumalapit sa kanya. Nasa yan, letra por letra, no? Confessing their sin. Kayo, ayaw yung mangungumpisal sa pare, pero sa pastor nyo, pwede pala. Bakit gano'n? Wala namang pastor sa Bible na nagpapakumpisal eh. Wala namang pastor na binigyan ng authority ni Cristo, magbigay ng absolution at pagpatawad ng kasalanan. Ang binigay sa mga apostol sa John chapter 20, verse 21 to 22. At ang mga apostol na yan, mga obispo yan sa Acts chapter 1, verse 20. At si San Pablo, pari dyan. No? Sa Roma chapter 15, verse 9 niya, ako'y naging pari na lingkod ni Kristo sa mga hintil para sa mabuting balita. Nagpapatawad ba siya ng kasalanan? Yes. Ibinigay ba yung reconciliation ministry sa kanya? Yes. Binigay ko yung mga talata. Dapat inilista mo. Sabi niya, ang mga pinatawad ko na nga, ito tatagalogin ko ha. At si San Pablo, mamaya ko na lang tatagalogin. No? Sabi niya,
To whom you forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything to whom I forgive it. For your sake, forgive I it in the person of Christ. Ang mga pare, in the person of Christ yan, in persona of Christi. No? Si San Pablo, pare. Ang mga pastor, hindi yan pare. Dahil ang pare, pinapatungan ng kamay at inoordinahan. Yung pastor, hindi. Mag-aaral ka lang ng 6 na buwan, pastor ka na. Wala yung ordination at authority. Galing mismo sa Diyos. At wala yung apostolic succession para yan ay maging valid yung pagpapatawad ng kasalanan na sinasabi mong meron din pala kayo. Kala ko Diyos lang kayo dumidirekta, dumidirekta rin para kayo kay pastor na walang otoridad. No, dito pare, ang linaw. No? Yung mga nilalapitan nila pare, hindi pastor. Nagpapatawad ng kasalanan si St. John. Si Peter, nagpatawad din ng kasalanan. Nanguntisal nga sa kanila. And many of them then believed, came confessing and declaring their deeds. Acts 19:18. Na gumagawa sila ng mga ganong salamangka, ganyan. Kinumpisan nila yon sa mga apostol that time. At yung mga apostol, nagiging tagapamagitan lang yan. Wala naman tayong tutol. Si Kristo doon sa unang Timoteo 5 na si Kristo tagapamagitan sa Diyos Ama. Wala tayong tutol doon. Pero dapat, alam nyo rin, yung mga apostol, nagiging tagapamagitan din ng Diyos para sa mabuting balita. Sabi nga ni Apostol San Pablo, ako'y naging tagapamagitan ni Kristo para kay Kristo, para sa mabuting balita. San Pablo, si Bernabe, naging tagapamagitan din. No, wala kaming tutol doon na between man and God, si Kristo ang mamamagitan sa Timoteo 2:5. Pero hindi mo rin ma-i-deny sa Bible na ang mga apostol naging tagapamagitan din. At ang sabi niya, hindi raw pinangaral yung pagpapatawad ng kasalanan. Basahin natin kung hindi. Sabi rito ni Santiago, apostol to, if any man sick among you, let him bring in the priest, let him bring in the priest. Ipatawag ninyo ang mga pare ng simbahan. Let him bring in the priest of the church and let them pray over him, anointing with him oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick man, and the Lord shall raise him up, and he did in his sin they shall be forgiven him. Halina mo, kung mayroong sakit sa inyo, ipatawag niyo ang pare ng simbahan. Hindi sinabing pastor at siya'y patatawarin sa kanyang kasalanan. Lalagyan ng anoint ng oil. Wala namang kayong anointing ng oil. Yan ang inuutos. Kaya nga sabi ni San Pablo, pumunta kayo, ni San Jesus, pumunta kayo sa mga bayan at sila ay anointing of the oil. Mag-anoint kayo ng mga oil sa mga bayan na mapuntahan nyo. Utos siya ni Kristo. Kaya nga mga pare, no? Pagka may mga katikument sa amin, ina-anoint ng oil at kumpisal. Biblical yan. James chapter 55 verse 14 to 16. Ipatawag ninyo ang mga pare ng simbahan upang ang may sakit ay lagyan ng oil, anointing of the oil. Ano pa? At ipapanalangin siya at patatawad sa kanya ang kasalanan. Ang linaw, pare. Hindi pastor. Ang pastor walang authority yan. Self-proclaim nilang na may authority galing sa Diyos dyan. No? Hindi mo nga natibag yung tinayo mong 7 pillars, wala nga pillars, para lang pa dito ng postro isang pitik lang dyan Wala. At yung mga talatang binigay ito sa Old Testament, related yan sa New Testament. Tandaan natin, ang mga apostol nagpapatawad ng mga kasalanan. Sabi niya San Pablo, ang pinatawad niya, pinatawad ko na rin. Mark, kung namamalengke ka, sa palengke may pagpapatawad din. Baka hindi mo alam. Pag tinanong mo, magkano to? 50, pwedeng patawad? Sa palengke nga may tawaran Doon pa kaya sa mga pare wala? Di ba? Pag bumibili ka sa palengke, di ba nanghihingi ka ng tawad? Wala namang kasalanan yung nagtitinda sa'yo, pag humihingi ka ng tawad doon. Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Kasi ginagamit nyo, Diyos lang ang nagpapatawad. Kaya hinihintay ko nga gamitin yan Bakit? Ang kumukontra lang sa sinasabing Diyos lang nagpapatawad, yung mga umuusig at umaatake kay Jesus. Sabi nga, di ba ng Pariseo, na bakit pinakikialaman ng taong ito yung pagpapatawad ng kasalanan? Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. So, sasakyan kita, ganyan ang inyong argumento. Ang tanong,
Bakit yung pastor nyo rin, umamin ka na nagpapatawad din pala ng kasalanan yan, hindi naman Diyos. Yun lang dapat ilagay nyo rin sa inyong isipan na ang pare ay in person of Christ, ayon kay San Pablo. No? Yung pastor, hindi yan in person of Christ. Hindi yan in person. Wala kang mababasa dyan. At wala kang mababasa sa Bible na office of the pastor. Ang nasa Bible, office of the bishop, office of the priest, office of the deacon. Yan ang mababasa sa Bible, letra por letra. May mga offices kami, may mga hierarchy ang aming mga simbahan. Kayo wala. Kasi wala kayong offices na mababasa sa Biblia. Ito natin makikita na ang aral ng simbahang Katoliko ay nakabase lahat sa Biblia. Yun nga kay Akan na kumpisal, yun nga kay Saul, kay Haring David na kumpisal. Hindi mo nga giniba yun eh. Nagbigay ng absolusyon yung mga pare, ay yung mga propeta na pare. Tandaan mo, yung binigay ko mga pare, i-google mo, may Google ka, tingnan mo kung sino si Josue, tingnan mo kung sino si Nathan, tingnan mo kung sino si Samuel. Mga pare ng Diyos yan. Sa New Testament, nagbigay ng absolution din si San Pablo. Pare din niya, Roma 15:16. Pare din siya, si San Pablo, sabi niya, ay si San Pedro, no? We are a holy nation, a royal priesthood. Kaya nga kami, may mga, meron kaming ministerial priesthood, meron kaming tinatawag na, ano tawag dito? Iba-ibang pari namin. Meron kaming ministerial priesthood, meron kaming ordained priest, no? Etc. Kaya nga royal priesthood. Kayo, hindi kayo royal priesthood. Royal pastor lang kayo. Kasi wala kayong ordinasyon. Ang 12 ay inordain ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan ng authority. Mababasa yan. They ordained 12. No? At binigyan niya ito at binigyan ng Okay, authority. so time is up. Time is up tayo. Okay, so ayan, maraming salamat po sa iyo, Brother Mel. At dako na po tayo para sa ating pagtatanong ng 7 minuto ng ating kapatid na si Brother Mark Pombao. Okay, so 7 minutes. Time is start now. Tanong. Okay. Unang tanong ko, Brother Mel, yung pagiging pare ng inyong mga pare, saan talata sa scripture na dapat succession hindi pinagkaloob ng isang espiritu nanggaling sa isang espiritu? Yung kaloob na yan galing sa isang espiritu, saan talata mo Matthew 16:18, si Jesus pa ang naggarantya kay Peter. No? Sabi ron, and I'll give you the keys of heaven. Keys, hindi yan yung susi, authority yan. Whatsoever shall be bound on earth, bound in heaven. Whatsoever shall be loose on earth, loose in heaven. Yan ang authority na ibinigay kay San Pedro. Baka hindi mo lang si San Pedro unang pari ng simbahang Katoliko, i-google Okay, mo. next question. Next question tayo. Next question. Yung succession ng inyong mga pare, si bang pare nyo ngayon, Pope Francis ba? Si Pope Francis, saang talata si scripture, succession, sa pamamagitan ng succession ng mula sa apostol, magmumula ang pagiging Pope nila or pari nila, saang talata sa scripture na manggagaling sa succession? Ibinigay ko sa iyo sa Mateo 16:19 at Mateo 18:18, no? Naging plural na pagdating sa Mateo 18:18. Doon 'yon, kaya mayroong succession 'yon, no? Nandoon na Mateo 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kalangitan, ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Mateo 16:18, naging plural na. Kaya meron kaming succession na mula kay Peter Okay, next hanggang kay question. Pope Francis 266 na. Next question. Succession na historical. Next Okay. question. Next question. Yung succession na sinasabi mo, katulad ba yan ng 1 Corinthians 12 verse 4 to 12 na yung kaloob ng galing sa isang espiritu? Parehas ba yan o succession niya na kailangan ng botohan ng kaloob galing sa espiritu? Yes. Sagot. Yes. Ibinigay ni Kristo at hiningan sila ni Jesus. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, letra por letra. And Jesus breathed them. Receive the Holy Spirit. Ayan, hiningan. Ang tawag niya sa Greek
Christos Nostos. No. Okay, next question. Next question. Yan. Next question tayo. Next question. Next question na tayo. Brother Next question tayo. Next question. Melchor, Pakinggan niyo po ako. Time pause po muna tayo. Pakinggan niyo po muna ako ha. Pag sinabi ko pong next question na po tayo. Okay, Brother Marco Pao? Okay, titigil na po tayo whether we like it or not para po tayo ano. Okay, time resume. Tanong. okay. Yung tanong ko, Brother Melchor, galing ba sa isang espiritu yung kaloob ng inyong pope or sa buti pagboto ng inyong council ba yon? Nalimutan ko yung tawag sa inyo eh. Paano na-ordain ang isang pinunong pari inyo? Alin po sa dalawa? Galing mismo Sagot? sa Espiritu Santo, kaya nga hiningahan sila, inordinahan sila at sabi nga, wag mo basta-basta ipapatong ang iyong mga kamay, sabing ganon, di ba? Pagpapatong ng kamay, pasa-pasa yan. No, pinapatungan ng mga kamay yan. They ordain, inoordinahan yan. Kaya nga ni-receive, sabi nga, at hiningahan sila ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Next question. Espiritu din Next yun. question tayo. Next question. Next question ko na lang. Iwanan na Tanong. kita dyan. Hanapin ko kasi yung term eh. Iwanan na kita. Si John the Baptist po ba? Yung talatang binigay mo, si John the Baptist ba? May absolution bang nabasa dun sa talata? May absolution ba dun? Or nag-confess Halinaw, lang? sinabi ni repent, repent, upang kayo'y patawarin sa inyong mga kasalanan. Ang linaw-linaw ng absolution, yung pagpapatawad. Binasa mo ba yun? Sabi niya, maraming pumupunta sa kanya at nagsusugi ng kanilang kasalanan. Bakit? Kasi yung pangangaral niya, may pangungumpisal at may pagbabautismo. Next question tayo. Sige. Saan mo nabasa na si John ang nagpapataw ng kapatawaran? Saan mo talata? Ito, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him of land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river Jordan, confessing their sins. Ikukumpisa na ng kasalanan, natural, bibigyan niya ng absolusyon ni Apostol, Next question. John the Baptist. Next question. Premise to, Brother Melchor. Premise to. Kaya ako natanong yung kay John the Baptist. Kasi 'di ba, ang stand ko nga is baptism yung tamang application nung pagpapatawad ng kasalanan. Kinukonfirm ko lang sa bibig mo mismo, kaibigan, na nagko-confess siya at babautismoan para saan? Sa pagpapatawad ng kasalanan. Tama po ba o mali? Tama naman yun Categorical. kasi meron kaming 7 sacraments eh. Iba yung confession, iba yung baptism. Kayo, hindi naman sacrament ang tawag nyo doon eh. Ang tawag nyo doon ay ordinance. Yun ang pagkakaiba natin. Kaya sa inyo, pinagsasama nyo kasi ordinance lang yan sa inyong tawag. Sa amin, sacrament yan. Kaya nga sacred yan sa amin. Sa Okay, inyo, next ordinance question. lang yan. Next question tayo. Sundan ko yung katwiran mo, kaibigan, no? Ibig sabihin, napatawad ka na sa baptism, kailangan mo uling patawarin sa kumpisal. Tama po ba ako? Next question. Ay, Pwede, sagot. bakit? Kasi meron kang actual sin. Pag lumaki ka na at nagkaroon ka na ng malay at alam mo na yung nagkaroon ka na ng consent, meron kang tinatawag na actual sin. Natural, mangungumpisal ka sa pare, aaminin mo na yon, no? Kasi yung sa aming mga bata, bakit sanggol, inaalis namin dyan yung original sin o yung kasalanang mana. Yun Okay, ang next napapatawad. question. Next Pero question yung actual tayo. sin, wala naman din sa bata ang actual sin. Next question. Malinaw ba sa'yo, Brother Melchor? Malinaw ba sa'yo na wala akong sinabing ang pastor namin ang nagpapatawad ng kasalanan? Ang sinabi ko, authority, ganapin yung bautismo. Malinaw po ba sa inyo yun? Malinaw o hindi? Ang malinaw sa akin, sabi mo may authority tinanggap yung pastor nyo. Sa pamamagitan ng bautismo, nakapagpapatawad sila ng kasalanan. Nandiyan yan, pwede mong i-repeat niyan, no? Sabi mo sa pamamagitan ng bautismo namin, ng mga pastor, nakakapagpatawad sila ng kasalanan. Kasi sa inyo, ordinance lang yan, pinaghahalo-halo ninyo. Sa amin, iba yung baptism at iba yung sacrament question. ng confession. Next, almost time. Sige. Sige, huwag na. Wave ko na. Okay, ayan. Okay, time. Post tayo. Cancel. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Mel, at syempre, Brother Mark Kumpaw, para sa iyong
pagtatanong ayan sa ating affirmative. Okay? Shout out po tayo sa ating 38 live viewers at dyan po sa comment section. Thank you so much at sa lahat po ng mga nag-share nung ating live. Ayan, medyo madami na din po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so dako na po tayo sa ating 10 minuto na rebuttal stand po ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao. Okay, 10 minutes. Time start now. Bigyang linaw ko uli, no? Kasi nagtingin ko medyo hindi yata, dahil sa mahinang boses ko at medyo mabilis yung oras, hindi naging malinaw kay Brother Melcher yung aking stand. Linawin ko po na yung aming pastor walang karapatang magpatawad ng kasalanang hindi naman sa kanila nagkasala. Kung yung kapatiran sa kanila nagkasala, direktang nagkasala sa kanila, may karapatan silang patawarin yun. Pero yung kasalanan nila sa Diyos at sa ibang tao, ang may karapatan lang magpatawad nun ang nag-iisang Diyos. Kasi siya ang nakakabasa lang ng puso at isip ng tao. Hindi pare, hindi pastor, hindi kung sino man. Okay? Sana maging malinaw ito. Bakit yung authority ng pagpapatawad ang nakuha ng mga pastor namin? Dahil dun sa authority na magbautismo. Okay? Hindi kami direktang nagpapatawad, pero sa pamamagitan ng bautismo, kaya kinonfirm ko sa iyo kay John the Baptist, for redemption of our sin, di ba? Nagko-confess na ng kanilang nagawang kasalanan para sa redemption ng kanilang kasalanan, di ba? Katubusan ng kanilang kasalanan. Kinonfirm ko sa iyo yan. Bakit? Para maging malinaw sa kaisipan mo na ang authority ni John the Baptist ng mga pastor namin ay yung pagpapatawad ng kasalanan, hindi doon sa pag-confess, kundi doon sa pagbabautismo. Yun yung authority na ibinigay sa Matthew 28:20, sa Acts 1:8, sa Acts 2:38 pababa. Yan yung mga yan eh. Kasi kompleto ang baptism, andun yung repentance, andun yung confession, andun yung pagpapatawad, andun yung kapanganakan sa espiritu at sa espiritu at sa tubig, andun yung pag-base kay Joshua, andun yung kaligtasan, kompleto eh. Kaya, hindi yan kumpisal lang na sa pari ka para itaas ang mga pare, luluhuran mo yung mga pare, paraan ng demonyo yan para makapagsamba tayo sa Antikristo. Makaluhod tayo sa Holy Father ng mundo. Yung counterfeit ng Holy Father dito sa earth. Nag-iisa lang ang Holy Father, nasa heaven. Sino yung Holy Father ng Catholic? Nasa kumbento nila, nasa simbahan nila, nasa malaking yun, kaparaanan ng demonyo para maluhuran yung mga paring yan, makapagsamba indirectly sa Antikristo. Brad, linawin ko lang kaibigan linawin ko lang, kaya inulit-ulit ko sa iyo yan, di ba? Para saan yung bautismo? Ikaw sa'yo nanggagaling, di ba? Para sa ikaw papatawad. Hindi yung confession yun, kaibigan, dahil sa pagbautismo. Okay? Tapos, mayroon pang nabanggit ka. Ito, yung kaloob. Ito yung mga kaloob. Proud ang mga Katoliko dito. Ewan ko anong saan nanggagaling yung inuhugot nila yung yabang nila, no? Yung yabang nila na succession, pinagbobotohan yan para maging bagong halal na pare o obispo. Bagong halal, ibinuboto yan, di ba? Saan talata mo sinugot sa scripture yan? Yung mga pinagbibigay mo, walang succession doon, kaibigan. Ibinigay yung susi. May sinabi doon, pagbigay kay paring Apostol Peter, iba ibigay sa mga susunod na pare para succession na succession. Walang ganun. Walang ganun. Ang sabi sa banang talata yun. Sabi dito sa 1 Corinthians 12, verse 4 to 12, pag binasa mo to, tungkol to sa kaloob, pangangasiwa, gawain. Saan ang lahat ng galing to? Sa iisang Diyos, sa iisang Panginoon, sa isang Espiritu. Malinaw. Bakit? Tama. Tapos, ano yung kaloob na yun? Basahin mo sa Ephesians 4:11. Kaloob na maging pastor, mangangaral, obispo, maging guro. Yan yung, saan nanggagaling ang kaloob na yun? Sa iisang Espiritu. Yung authority namin nanggaling sa Acts 1:8, kaibigan. Ito, biblical. Hindi philosophy yan ng tao na napagkasunduan lang ng mga Council of Trent nyo, ng grupo ng mga pari nyo. Yan na ang gawin natin pare. Yan ang pinakapinunong pari natin. Wala, hindi biblical yun, kaibigan. Saan ka nakabasang ganun ang paraan ng pagpili ng
pagpili ng obispo. Sabi nung hindi ko lang maibigay yung talata kaibigan, pero alam ko, aware ka dito. Sabi, sino man ang magnanais maging obispo, sino man na magnanais, hindi, sino man ang maboto, hindi ko na kaibigan ha, mamaya babalikan kita, hanapin ko yung talata. Sino man ang gustong maging obispo, nagdanasa maging obispo, ang sabi, isa lang ang asawa, ayaw sa magawaing masama, marunong sa salita ng Diyos, etc. etc. May qualification yan. Hindi sinabi diyan binoto ng Council of Trent nyo o ng grupo ng mga pari nyo. Hindi ganoon ang nasa scripture. Sarili nyong katuruan lang yan. Sarili gawa-gawa nyong pamantayan, patakaran, di ba? Gawa-gawa lang yan kaibigan. Balik tayo sa scripture. Balik tayo sa tinuturo ng scripture. Paano ba maging obispo? May qualification na binigay doon. Isa lang ang asawa. Kayo nga walang asawa eh. No, saan ka nakakita nung ganun, kaibigan? Sabi doon sino man na nagnanasa maging obispo, isa lang ang asawa. Sa inyo, ayaw nga mag-asawa. Kaninong turo yung hindi mag-asawa at lumayo sa lamangkati? Aral lang demonyo yan, di ba? Kaibigan Melchor, aware po ba kayo dyan? Alam ko sa Timothy yan, hindi ako magkamali eh. Sana tama ako. Alam ko na sa Timothy yan. Yung hindi pag-aasawa, aral lang hindi pag-aasawa at umiwas sa lamangkati, ay aral lang demonyo yan. Kaya sabi doon sino man na nagnanasa na maging obispo, isa lang ang asawa, kailangan ganito. Marami siya sinabi doon, nalimutan ko lang, hindi ko kasi kabisado yan. Hindi ko alam na dyan tayo mapupunta eh. Ang ating pag-uusap. Pero malinaw na talaga, na wala talaga sa Diyos yung aral ng mga Katoliko. Ang linaw pa, Brad, no? Sabi mo, kaya may kapatawaran na sa bautismo, may kapatawaran pa sa kumpisal kasi hindi nga kumpleto di ba? Kapag ka pala na ibinihis mo na si Yoshua, kulang pa rin pala yon kaibigan, no? Yung bautismo, pag ibinihis mo na si Yoshua, ipinanganak ka na sa espiritu, sa tubig at espiritu, tapos ibinilang ka na sa ligtas, hindi ka pa rin pala ligtas, kailangan mo magkumpisal. Ito yung matindi dyan, kaibigan, ito yung matindi dyan, no? Ito sana natanong ko. Pero mamaya, kung may pagkakataon, itatanong ko sa'yo. Ito lang ang kinatatakutan ko sa kumpisal. Halimbawa ako, gustong-gusto ko na talagang magbalik loob, humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Katoliko ako nabautismohan ako yung bata ako sa Katoliko. Ngayon nakagawa ko ng mortal sin. Tapos papunta na ako ng simbahan para magkumpisal. Papunta na ako ng simbahan para makakumpisal. Nabautismohan na ako nananampalataya ako ng totoo at tunay na sa Diyos. Tapos habang bumabiyahe ako, nabangga yung sinasakyan ko, namatay ako. May natanong ako mga CFD. May mga natanong ako CFD, hindi daw maliligtas kasi hindi ka nakaabot Hindi ka nakapagkumpisal may mortal sin ka nagawa. Direkto ka agad sa buti ko venial lang. Kung venial lang, purgatorio. Yung buti meron pang pag-asa. Pero kung mortal sin yun, sinaksak ko yung kapitbahay namin, nagsisi na ako, gusto ko na talaga ikumpisal, kaya lang, malas-malasin talaga, malas-malasin ka na, nasagasaan ka sa kalsada, diretso ka impyerno. Sasabi ko, anong klaseng doktrina yun? Diba? Kahit taos na sa puso mo, basang-basa, hindi ba alam ng Diyos yung oras na yun, nasa bahay ka, humihingi ka ng tawad? Hindi ka, bigyan mo nga ako ng talata, kaibigan, na hindi tayo pwedeng dumirekta. Sa New Testament, kasi sabi nga, napunit na yung tabing. Pwede na tayong tumawag ng Abba Father, direktang Abba Father. Dati hindi. Kaya kailangan natin dumaan sa pare. Pero sa New Testament, sabi, nung napunit yung tabing, pwede na tayong tumawag ng Abba Father, pwede na tayong dumiretso. Yun ang malinaw na yun. Pero binabalik ko, pinipilipit ng mga Katoliko yan. Bakit pinipilipit? Para masamba yung Holy Father nila dito sa lupa, para maluhuran. Oo, para maluhuran. Tapos, ano pa ba? 1 minute. Okay. Alam mo, sobrang kontra talaga yan Diba? Ibig mo sabihin, kulang talaga yung ibihis mo si Yoshua. Nabihis mo na si Yoshua. Makasalanan ka pa rin. Hindi ka pa rin ligtas. Naibihis mo na siya. Sabi, kapag binautismuhan ka sa pangalan niya, ibinihis mo si Yoshua. Pag nabautismo, binihis mo siya. Yung pala, hindi mo palang ibinibihis. Diba? Hindi mo pala sapat yun. Tapos yung kasalanan mo, ang tawag ko para mga Hudyo, taon-taon ka, sige, balik, parang iniba lang ang konsepto Iniba lang yung konsepto. Dahil sa Old Testament, nag-aalay ka ng tupa.
nag-aalay ka ng dugo para sa kapatawaran mo. Ito iba na. Pagkatapos mong tubusin ni Yoshua, pagkatapos mong nabautismuhan, kanya-kanyang sikap uli para maligtas. Oo, kanya-kanyang sikap uli para maligtas. Magpapakabanal ka uli, magkukumpisal ka uli, makasakramент, etc. etc. Sa kanya-kanyang sikap uli, parang Hudyo lang din. Parang Hudyo lang uli. Balik ka lang sa pagiging Hudyo. Walang pinag-iba. Salamat po. Thank you. Okay, so time is up. Ayan. So, wait lang po ha. May mag-backread lang po ako. May nagpapa-shout out. Saglit lang po. Saglit lang po ha. Okay. Okay, so thank you so much, Brother Mark Umbao, para sa iyong rebuttal stand. At shout out po tayo dyan sa atin sa comment section. Ayan, si Sis Emmy Alfonso. Alfonso pala. Shout out po. Medyo parang iba na yun. Okay, so at sa Etos Bottom po, doon sa TikTok, ayan, nanonood po sila. Thank you so much po sa inyo at yan, pa-share po nung ating live at meron pa po tayong ano. Ayan, yung iba pong nasa TikTok ay nanonood po dito sa atin ngayon. Okay, so 7 minuto na pagtatanong ni Brother Mel. Time start now. Tayo Tanong. nakatanong. Nabasa mo ba na mayroong pipili at pagboboto para ipapalit sa succession ng nawalang obispo doon sa Biblia? Meron o wala? Meron kang nabasa o wala? Categorical. Walang botohan. May binabaan ng Holy Spirit para pakita ko sino yung next na ipapalit sa isang apostol. Okay, Start next the clock question. muna. Dito ko kukuha ng premise. Okay. Start the clock. Sabi mo wala. Ito yung premise ko. Walang botohan. Nung si Judas namatay, nagbotohan sila kung sino yung ipapalit. Ang nabunot, papalit sa kanya. Babasahin ko yung talata. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Papalitan yung pagiging obispo ni Judas Iscariote. Meron palang pagbobotohan. At ang naboto dito, pinagbotohan si Matayas at saka si Barnabas. Ang nabunot dito ay si Matayas. Tama ba? Tama ba? Sige, okay, wait lang, Si wait lang. Matayas at saka si Wait lang. Barnabas ang pinagpilian. Ang tanong, Okay, may naganap bang botohan na papalitan I'm ang not sure. pagiging bishopric ni Judas Iscariote? Meron o wala? Ayon sa Bibliang binasa ko sa Acts chapter 1 verse 20, meron wala? Categorical. Time post tayo. Nakamute ka po, bro Mark. Nakamute ka. Okay, categorical muna tayo. Merong votation sasakyan ko yung ano mo, yung ano mo. May votation. Categorical muna, meron o wala? Yes, bro Mel, nagsabi nga siya ng meron. Meron, narinig mo. Okay, diretso. Sagot. Ng Diyos kasi nagbunutan Okay? Katulad nung kay Jonas, kung tutuloy siya dun kay Jonah, kung dadiretso tuloy sa Nineveh, nagbunutan, may intervention ng Diyos doon na ikaw ilalaglag sa tubig para ikaw ang matuloy yung purpose mo, yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Ganun okay, din next question tayo. Next question. Objection. Doon kay Jonas, wala namang burutan na nangyari doon. Si Jonas talagang pinadadala sa Nineveh. No? Nagtataka ako, meron daw doon nagpilian. Wala. Magbigay ka ng talata. Huwag niyo kay Jonas. Sablay yun, bro. Walang bunutan kay Jonas kung sino ipapadala sa Nineveh. Pero itong binigay kong talata, ang objection ko, ito yung tungkulan. Kasi walang bunutan o walang pagpipilian, no? Ang nag-udyok pa na piliin si Matayas, ang Holy Spirit. Sabi mo, walang botohan. Tinanggap mo ngayon. Sige. Ang tanong ko sa iyo, meron ba talaga o wala? Meron o wala? Okay, mamaya na, Bromel, may counter objection pa siya. Okay, counter objection. Ang counter ko, ang malinaw doon, kaibigan, nagbunutan sa panahon ni Jonah kung sino ilalaglag sa dagat para kainin ng whale.
Okay? Ngayon, yung sabi mong bunutan din dyan sa apostol, may intervention ng Diyos dyan. Hindi katulad ng mga butation nyo sa talagang maraming pinagdadaanan. Oo, hindi yan basta lang na may intervention ng Diyos na ito ako pipili para sa inyo. Ang Diyos pa rin ang pipili. Kasi hindi pwedeng tao ang pipili sa Okay. Sige. wala doon. Okay, siguro next question tayo kasi yung ating yung objection natin talagang kumakain talaga ng oras tapos saka time post tayo, no. So siguro ipuntuhin natin yung pinakang objection natin kasi mukhang nagpapaliwanag na kayo at sumasagot na din. Okay, so sige, next question, paki-point out lang yung Kaya ko doon kay tanong. Jonas, sa bangka ni Jonas na. Ang tanong, sino ba ang nagpili na si Jonas ang ilaglag? Yung tao na nasa bangka o yung Diyos mismo na siya yung ilaglag? Yung kapalaran ang gumawa noon. Tao ang tinatanong ko, tao ba o Diyos ang nagpumili kay Jonas para ilaglag siya sa dagat? Ha? Diyos. Oh, Ang pumili noon para ilaglag siya sa tubig at makain ng whale. Ganun din yung nabunot, kaya nabunot si Matias dahil yun ang kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng tao ang pipili sa kanyang alagad. Ang Diyos ang tumatawag. Hayaan mo, sa susunod na natin, ibibigay ko yung talata sa iyo. Ang Diyos ang pumipili sa atin, hindi ang tao ang pipili. Okay, next question. Next question Hindi, tayo. objection, ang bigay niyang talata, yung si Jonas ang pumili kay Jonas para itapon siya sa dagat ay ang Diyos, hindi yung tao. Yun ang gusto kong talata. Kasi pinagpilian ko sino itatapon. Sabi niya, ako yung itapon nyo. Sabi ni Jonas, dahil ako yung may kasalanan. No? Si Jonas na nagsabi siya yung itapon eh. Mamaya, Okay, balik ako na sa talata. Sige, mo. Okay, sige. Okay, time, resume tayo. Next question na lang po tayo, Okay, Bromel. next question. Okay. Next question. Yung bang sinasabi mong aral na palayo tayo sa bagay, sakop din to about priesthood to eh. Yung bang aral na hindi pagkain ng lamangkate at hindi pag-aasawa, doktrina ba yon ng simbahang Katoliko o disiplina ng simbahang Katoliko? Katuruan. Hindi, Kasi ang katuruan. Hindi time ko post. tanong kung turo, disiplina ba o doktrina? Hindi ko sinasabing turo. Ayun nga, Disiplina ba o yes, doktrina ng simbahang Bromel, Katoliko? yung katuruan nga, yun yata yung ginagayon niyang doktrina. Katuruan. Doctrine. Katuruan, di ba? Tanda po ko? Okay, sagot. Pero- Time, resume. Doktrina. Wait lang, Doktrina. Bromel, sasagot. Okay, sige, next question. Okay. Meron ka bang matibay na dokumentong hawak na ang hindi pag-aasawa at hindi pagkain ng karne sa mahal na araw, fasting and abstinence, ay katuruan ng simbahang Katoliko kahit na anong dokumento ng simbahan na magpapatunay, yan ay katuruan ng simbahan. Meron ka ba dyan o wala? Kung meron Categorical? Gusto ko mag-honest, no? Wala. Kasi hindi ako nagbabasa ng katikism o ng mga document ng Katoliko. Pero nababalita yan, tinatanggal nyo ang pare na pag nag-asawa. Kung hindi kayo aamin dyan, anak talaga kayo ng ama nyong sinungaling. Okay, next Okay. question. So wala ka palang mababasa. Ang tanong, saan mo narinig na yan ay doktrina ng aming simbahan? Saan mo narinig na yan ay doktrina ng aming simbahan? Saan? Sagot? Wala ka palang mababasa eh. Ang sagot, Saan mo narinig? Oo, Bromel, sige. Sagot na. Marami akong nabalitaan sa TV niyan, sa news. Oo, sa news na isang pare hindi nakapagpigil, nakapag-asawa or nagkaanak, tinanggal sa kanyang office bilang pare. Oo, malinaw 'yan, kaibigan. Oo. Tanong. Okay, Next tanong. question. Okay. Ito yung tanong ko, no? Yung pagpapatong ng kamay para ibigay ang kapangyarihan, yan ay nasa mga obispo, yes or no? Categorical? Yes, nasa obispo, nasa pastor, sa lahat ng binigyan ng kapangyarihan, nakatanggap ng Holy Spirit, lahat yan nagkaroon ng authority, binigyan ng kapangyarihan at magiging saksi mula Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Next Okay. question. Sino ang pastor nyo na obispo na nagpapatong ng kamay? Pwede ka bang magbibigay ng 5 obispo nyo na pastor na nagpapatong ng kamay? Pangalanan mo? Sagot? Useless sis objection. Time post, time. Yes, anong objection? Kung magbigay ng pangalan kasi hindi niya kilala. Tapos pangalawa,
Pangalawa, ang stand ko nga 'di ba malinaw, lahat nga tayo mga pare, gagawing mga pare. Oo, kaya ako Ayan. man magpatong ako, pare ako. Oo, kaya Okay. yung parang walang Objection, Madam Moderator. Yes, yes, yes. Obispo na Counter. pastor ang hinihingi ko kasi sabi nila ang obispo daw yung nagpapatong din yung pastor. Sabi ko kahit dalawa na lang na obispong pastor na nagpapatong ng kamay, pangalanan mo lang sa amin na meron kayong obispong pastor na nagpapatong ng kamay. father ko, Geoffrey Umbao, yung Teka muna, tito teka ko. muna, teka muna, teka muna. Sasagot ka na ba, Bro Mark? Sasagot ka Sagot na? na. Okay, time resume. Sagot. Yung father 20 ko, seconds. si Geoffrey Umbao, pati yung tito ko, Romy Umbao. Yun. Okay, next question. Okay, obispo yon ang tanong. Saang succession na obispo nang galing yung nagpatong sa kanila ng kamay? Saang succession yung galing? Yung obispo mo na tito mo, saang succession? Succession ng mga apostol sa pamamagitan ng 1 Corinthians 12, 4 to 12. Pangalan ng succession. Galing sa 12 apostles, kay Peter, kay Matthew, kay Mark, kay John, kay Thomas. Sa 12 apostles, galing. Okay, next question. Pang-ilang Next question. succession yung kuya, yung papa mo at saka yung uncle mo mula kay Mateo, kay Marcos na succession? Pang-ilan kung talagang galing doon? Pang-ilang succession? Sabi sa, Sagot. hindi na mabilang kasi sabi nga sa John 3:8, hindi alam kung saan nagmula at saan papatungo. Okay? Tapos hindi na nga sila mabilang kasi nga 3,000 and 3,000 every day nadadagdagan ng 3,000, nadadagdagan every day, kaya hindi na kaya i-trace back. Kung sa inyo Next na question. back, Okay. Next question. Alam nyo pala, kung inaalam nyo pala na yan ay may succession, dapat alam nyo yan. Kasi alam nyo palang may succession, ngayon hindi nyo na mabilang. Kung talagang yung simbahan nyo na yan ay may succession, dapat alam nyo kung pang ilang succession mula kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan, yung inyong tatay at yung pastor mo na uncle na pinagmulan. Okay, next question. Next Yun question. ang tanong ko. Bakit hindi nyo alam? Gayong alam nyo pala yung succession nila. Next Bakit question na hindi nyo tayo. Next question. Yun nga. Naririnig. Bakit nga hindi alam? Madam Moderator, ang tanong ko, bakit nga hindi Yes. alam? Yung tanong niya. Pastor Umbao kung Okay, ilang time succession pause, yung time tatay pause niya tayo. at yung ano niya. Okay, time pause tayo. Okay, sige. Pakilinaw nga uli, Bro Mel. Kasi Yun na nga yung nagsasabay tanong kayo ko, kanina. bakit hindi niya alam? Na bakit hindi niya alam kung pang ilang succession yung tatay niya at saka yung uncle niya na obispo kuno na mula kay Mateo, Marcos, Lucas, Juan, gayong alam nila na may succession pala. Bakit hindi niya alam kung pang ilan? Yun ang tanong ko. Okay, Bro Mark Cumbao, sagot na? Sasagot ka na? Yes, sasagot ako. Okay, ang sige, sagot ko dyan, sagot. hindi na mabilang kasi panahon pa lang nga ni Yahushua, sabi ni Peter kay Yahushua, may mga nakita kami nagpapagaling at nangangaral sa salita mo. Pigilan ba namin? Sabi ni Yahushua, wag. Dahil kung yan ay hindi laban sa atin, kasama natin. Ganon din ang mga pastor namin. Kaya mahirap i-trace back kung saan nanggaling ang born again. Kaya nga sa John 3:3 natupad yan hindi alam saan nagmula. Okay, so almost time. Ayan, time is up. Ayan. So dalhin na lang po natin ito sa ating sa ating po final conclusion. Okay, thank you so much po sa ating 47 live viewers. At yan po sa atin sa comment section. Ayan, si Bro Cablau. Ayan, tuwan-tuwa si Bro Cablau. At ayan, sa lahat ng ating nandyan sa comment section, si Brother John Allen, Blanky Ram, Aaron Bonifacio, ayan, shout out po sa inyo dyan. Hindi na po ako magbabasa ng comment ha. Okay. So, saglit na po. Medyo iba yung ulo ko. So, 5 minuto po para sa ating kapatid na si Brother Mark Umbao para po sa kaniyang final conclusion. Okay po? Okay, ready ka na, Bro Mark? Final conclusion? Okay, time 5 minutes. Time start now. Malinaw no sa nangyaring talakayan. Nakasarado yung isip ng ating kaibigan sa succession. Sa Mark 2 tsaka sa Luke na magkamali. Sabi ni Peter kay Yahushua, sabi, Panginoon, may nagpapagaling may nangangaral na hindi natin kasama sa pangalan niyo. May nangangaral, may nagpapagaling sa pangalan niyo. Ano yun? Sasawayin ba namin? Sabi ni Yahushua,
Kung hindi yan laban sa atin, kasama natin sila, kakampi natin sila. Kaya anong succession? Tapos votation. Yes, may votation pero pumili lang sila ng taong pagpipilian ng Diyos, 'di ba? Dahil ito yung mga matagal nilang kasama sa mga elders. 'Di ba? Ito yung matatagal natin 'to, matitibay na kasama, ito yung masisipag natin kasama. Pumili silang dalawa. O Master Yoshua, o Espiritu Santo, Holy Father, sino ang inyong pipiliin sa dalawang 'to? 'Di ba? Pumili ang Diyos kung sino sa dalawa. Ibig sabihin, Diyos pa rin. Saan ka nakakitang tao ang pipili? Bigyan ka ng talata, kaibigan, pipili ng alagad. Sa simula pa lang, pinili na nga tayo eh. Sabi niya, may scripture yan, ang daming talata yan. Pinili ko kayo, buhat pa itatag ang sanlibutan. Pinili ko kayo. Ang Diyos ang pipili, hindi ang tao. Eh ano nangyari sa pinagmamalaki ng Katoliko? Succession, votation nila. Di ba? Minsan, politika pa yan. Kaya, bakit politika? Di ba meron silang tinatawag na anti-pope? Yung pope na nagkamali sila ng pili. Di ba? Bakit hindi perfect ang pagpili? Kasi nga, tao kasi ang pumipili. Kaya nakakamisa, nagkakamali sila. Ay, naku, anti-pope to. Mali itong napili natin pope. O, di ba? Meron pa nga silang pope. Controversial ng rape. Di ba? Bakit ganun? Kasi tao ang pumipili. Ano sabi ng scripture? Sa 1 Corinthians 12:4 to 12? Ano sabi? May isang espiritu, hindi, maraming kaloob, pero may isang espiritu, maraming pangangasiwa, pero isa lang ang Panginoon, maraming gawain, pero may isang Diyos. Bakit? Isa lang talaga ang pipili. Ano yung kaloob na tinutukoy sa Ephesians 4:11? Ano sabi doon sa Ephesians 4:11? Ano sabi? May pinagkalooban maging pastor. Sino nagkaloob uli? Isang espiritu. May pinagkalooban maging pastor, maging ganito, malinaw pa, Brother Melcher, di ba? Yung sabi sa scripture, sino man ang magnais maging obispo, isang asawa. O tapos i-deny mo sa akin na hindi nyo doktrina yung wag mag-asawa ang pare nyo. Pag nag-asawa, tinitiwalag, disiplina. Ang disiplina ba, kaibigan, hindi ba naaabot ng inyong kaisipan na iyay doktrina? Kaya nga yan ay katuruan para madisiplina, magkaroon ng kaayusan at patakaran sa isang iglesia. Hindi mo ba naiintindihan na ganun ang katuruan ay bahagi ng disiplina? Ay mahirap yung ganung naaabot ng ating kaisipan, kaibigan. Tapos pangalawa, ang tindi talaga ng kumpisal na yan, kaparaanan ng demonyo yan, para masambay ang Holy Father na yan. Ginagawang tagapamagitan, no? Di ba? Hindi na nga lang yung pari na lang tagapamagitan, pati si Maria tagapamagitan na yan eh. Di ba? Isa lang ang tagapamagitan, pakiusap mga kaibigan. Kaya nga sa Hebrew 1:1 to 2, ano sabi? Na nagpapahayag ang Diyos sa propeta. Tama, yung mga pari nung una. Di ba? Si Nathan, si Samuel. Tama, sa paraan ng mga propeta nung una. Pero sa Hebrew 1:2, ano sabi? Ang sabi doon, sa huling panahon, sa pamamagitan ni Yahushua. Anong ibig sabihin? Isa lang ang tagapamagitan sa panahon na Yahushua. Isa na lang ang tagapamagitan. Walang iba sa kanya. Siya lang ang daan. Siya lang ang katotohanan. Siya lang ang buhay. Sana maabot ng kaisipan nyo. Kumilos ang Holy Spirit sa inyo para maunawaan yan. Isa lang ang daan. Isa lang ang katotohanan. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang tagapamagitan. Huwag niyong paramihin ng paramihin. Pagano yan. Pagano. Oo. Paganong katuruan niyan, yung pinadadami, ang tawag dyan? Polytheism, di ba? Ano yan eh? Pagano yan eh. Saan ka nakakita? Di ba? Ayun na lang po, siguro, marami kasing tao dito na nailang kasi ako, maraming taong, naka-conscious ako. Yan na po, maraming salamat. Thank you. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Mark Ubaw, sa iyong final conclusion. So, yan po. So, shout out po tayo dyan sa atin sa comment section. Di po ako makapagbasa, okay? So, shout out na lang po tayo sa ating 41 live viewers. Okay, dako na po tayo kay Brother Mel, yung ating affirmative, para sa kanyang 5 minuto na pa-final conclusion. Okay, time start now. Itong unang-una, itong ating kaibigang pastor,
napapaghalata natin na hindi niya binabasa talaga yung talata. Yun ang conclusion. Bakit? Hindi si Peter yung nagsabi noon, kundi si Juan. Babasahin ko ha. Sinabi sa kanya ni Juan, Ginoo, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Isang tao, andito succession. At hindi si Peter, bro, si Juan. No? Dito mo makikita kapag ang isang taong equipped talaga ng pagbabasa ng Bible, makikita mo na iba-iba yung minimension. Although baka nagkamali lang yung ating kaibigan pastor na si Peter, hindi po si Juan. At ang tinutukoy dito, isang tao. Isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Alam ng simbahan kung sino to kayo, hindi nyo to alam. Kaya hindi to preparido sa succession ninyo. Pangalawa, ang pagpili ng Diyos mismo, inoordinahan, no? Sabi nga, and he ordained 12 that they should be with him and they might send him forth to preach. Ayan, inoordinahan niya. Kaya binasa mo kanina sa John 15:6, sabi dito, you have not chosen me, hindi kayo ang pumirang sa akin. Kung hindi kayo hinirang ko at kayo'y inordinahan ko. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Pinili, pagkatapos oordinahan. Hindi pinili, pag-aaral ng ilang buwan, pastor na, walang ordination. Hindi siya yun kakapit. Sa pari pa rin, may ordination. Kaya nga sabi nga, many are called, but you are chosen. Maraming pumapasok seminarista, pero yung iba hindi natutuloy pagkapare. No? Kasi nga, by ordaining ito, ang Diyos ang naghihirang na maging pare, hindi mismo yung tao mismo. Sa inyo, ang naghihirang para maging pastor, kayo din mismo. No, dito natin nakikita, no? Na tapos sasabihin niya, may mga pare daw na lumabas na gano'n kasi daw nag-asawa. Unang-una, disiplina, meron kami tinatawag na vow of celibacy at vow of chastity. No? Ang pare, pwedeng mag-asawa yan basta siya ay lalabas at hindi na magre-renew ng kanyang vow. Pwede siyang mag-asawa. Yan ay disiplina, hindi yan doktrina. Yung pagbabawal ng pagkain ng karne at hindi pag-aasawa, yan ay nakita ni Apostol San Pedro kung siya ay napunta sa isang lugar doon sa Corinto ba yun? Sa Corinthians siya nakarating. Na mayroon doong kulto ni Dionysus. Diba? Dapat inaaral niyo yung The Journey of Paul para maintindihan niyo kung bakit gano'n ang pagkakasabi doon sa Timoteo. Kasi doon sa Journey of Paul, kung magbabasa kayo ng sulat ni Apostol Pablo, yung naglalakbay siya, nakita niya yun na meron doong kulto ni Dionysus na yung mga babae, no? Yung mga babae doon na nagpapakalbo, yung mga lalaki nagpapahaba buhok, kaya sinasabi niya rin doon. At yung sinasabi dito, no, na mga Gnosticus to, mga Gnostic to, no, itong sinasabi, pagbabawal na mag-asawa at pagbabawal ng karne, mga Gnosticism ito na nakita ni Apostol San Pablo sa kanyang pinuntang lugar na may kulto doon. Dapat alam niyo yung context niyan. Hindi yung maasa-asa lang. Napapaghalata tayo na hindi alam natin yung context ng text. Ang alam lang natin basahin yung text, yung context hindi. Tandaan natin, if there's a text, there is a context. Dapat yun ang aaralin ng mga pastor. Tandaan nyo, ang lahat ng pastor na nag-aaral ng malalim, nagiging katoliko yan. No? Pero yung katoliko na hindi nag-aaral, nagiging protestante yan. Kagaya mo siguro dahil ikaw ay dati kamang katoliko pero hindi mo muna inaral yung mga turo ng simbahan, kaya naging pastor ka ng ibang sektang born again. Pero ang mga pastor na nag-aral ng malalim at nakita, nagiging katoliko yan kasi nakikita nila yung katotohanan. Another, no, yung mga bintang-bintang na ganyan, may pagpipili, no, sabi nga ni Apostol, na sa sulat, no, Gawa 19, no, sabi, sa pamamagitan ni Pablo, nagpapamamagitan si Pablo, no, sa pamamagitan ni Pablo na gumagawa siya ng kapangyarihan galing sa Diyos. Ito si San Pablo na mamagitan. Gawa 19:11. Another pa. Di ba? Doon sa sinasabi, no? Na huwag mo muna ipapatong ang iyong mga kamay upang bigyan ng kapangyarihan. Kita mo na may authority sa pagpapatong ng kamay. Hindi sinabi doon na mag-aral ka muna ng 5 buwan, pastor ka na. Walang ganun. Ang sabi, papatungan, no? Pina-ordain, no? Lay hands. Ganun ang pagpili sa aming mga pare. Sa inyo mag-aaral yan ng ilang months, pastor, na that is wrong. Pangalawa, yung doctrine na sinasabi mo, hindi yung doctrine. Okay, time is up. Time is up.
Okay, ayan. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Mel, para sa iyong final conclusion. Ayan. So, shout out po tayo dyan sa comment section. Okay? Medyo. Okay, so thank you so much. At ngayon pa lamang po, congratulations po sa ating dalawang debaters na to. At bago po tayo magtapos, ayan, 1 minuto po para sa may gustong gusto niyong pasalamatan, meron po kayong gustong i-shout out, or meron po kayong mga gustong i-announce. Ayan, kung meron po kayong mga ilang gawain, feel free po na ito ay banggitin nyo dito, wala pong problema. Okay, so unahin natin si Brother Mark. 1 minuto, Bro Mark, para sa iyong mga pasasalamatan. Ayun po, gusto ko lang pasalamat sa ating katunggali, si Brother Wilchor. Pinagbigyan ulit ako. Sabi ko nga, ito'y isang malaking pagkakataon dahil kaya kahapon hindi natuloy yung aming naka-schedule na talakayan. Malaking kawalan para sa isang araw na hindi ako nakapag-share ng gospel. Kaya, ayun, kay Sister Nad, sa lahat ng binuburang defense, maraming salamat. Lalo sa isa nag-iisa nating team. Sila po, maraming salamat. Thank you. Okay, maraming salamat sa iyo, Bro Mark. Okay, si Brother Mel naman po. Baka merong gustong announcement or pasalamatan. Ayan, okay? Sige, 1 minuto, Brother Mel. Maraming salamat. Ang lahat ng kapurihan at kalawalatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan natin ibibigay. Muli salamat sa mga pastor na pumapasok dito upang magtanong tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko na ini-explain natin. Iniimbitahan ko rin, Pastor Umbao, yung mga kagaya mong pastor na willing makipagtalakayan sa amin tungkol sa mga doktrina na inyong inaayawan sa simbahang Katoliko at i-explain namin dito sa inyo. Kahit na sinong pastor, no, born again, Jehovah, Muslim, atheist, handang harapin ni Brother Mel, no? Kahit Buddhist pa yan, kahit na Shintoism pa yan, no? Ay harapin natin yan upang ipakita kung gaano katotoo at katunay ang pananampalatayang Katoliko. Nandito kami upang sagutin ang mga aligasyon about sa Catholic doctrine, teaching, and dogmas ng ating simbahan sa maayos, maginoong talakayan. Muli, maraming salamat sa ating kaibigang Pastor Umbao. At kung meron ka pang maraming mga topic na gustong pag-usapan, ipiin mo lang ako at magkikita tayong muli dito sa In Defense of the Truth. Glory to God. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Mel. Ayan, at abangan niyo po next week yung mga ilang debate pa po natin at yung debate po ni Brother Mark Umbao. Sa next week po natin yun ini-schedule. Ayan, medyo meron po kaming problema sa kuryente kahapon. Pasensya na po at hindi natuloy. Okay, si Bro Philip. Ayan. Anong topic? Syempre, yung walang kamatayang True Church. Okay, so again, maraming salamat po. Lalo na din po yung mga nandito ngayon sa loob. Si Cynthia, Ma'am Angie, and Bro Dandy. Ayan, itong ating dalawang tagapagbigay ng palayam. Ayan, lagi nakasubaybay sa atin. At sa lahat po na nag-share at sa lahat po ng ating as of now na 34 live viewers, 35, okay. At syempre po doon sa atin sa comment section, maraming salamat po sa inyong lahat. At again, congratulations po sa ating dalawang debaters na to na talagang maginoo. At salamat po at naging payapa at maayos yung ating debate na ito. Thank you at abangan nyo po next week. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Okay, bye-bye po.